Di ba yung Sona, sabi niya, all pogos will stop. Tapos, Yeah. after that, naglabas yung PAGCOR na may exemption daw yung mga iilang pogo for that. See, ganun yung, it's all about, lip service lang talaga. Tapos nade-debunk siya ng mismong, yung mga sinasabi niya. And, Mm. at ito pa, yung Pigo, galit na galit sila sa Pogo, sige. Pero, okay sila sa Pigo. So, tama yung sinabi ni Joey, ano bang pinaglalaban natin dito? Okay Ano lang ba ang yung mga gusto nating Pinoy na evil na pigilan sa Pogo, di ba? totoo. Pwede po magtanong, ano po yung sakop ng Pigo? Di ba parang inland gaming siya? So, yun yung mga nilalaro ng mga Pilipino, right? Ang tawag dito, yung Pogo, offshore gaming. So, ang Yes. mga players mo, abroad. Mhm. In fact, isa sa mga conditions nung panahon na nire-regulate yan ni PRRD, ang Pogo talaga is that, yung mga website niyan, hindi yan accessible sa Pilipinas. Yeah. Ganon. So ngayon, ang mga sugarol mo, mga nasa ibang bansa. So ibig sabihin tayo, dito ginagawa yung sugal, pero ang mga sugarol mo hindi mga Pilipino. So kumbaga yung population mo protected siya kasi kumbaga parang hindi siya malululong sa sugal kasi wala siya access dun sa sa mga website ng Pogo eh. So kaya siya offshore gaming, okay? So sa totoo lang, mas kumbaga mas may integridad tong Pogo sa Filipino first perspective. Mas may integridad tong Pogo kasi nga hindi nga supposedly pagka i-regulate mo yan, talagang i-ensure mo dapat na dapat yung mga websites niyan ay hindi dapat na-access ng Pilipino. Merong redeeming factor na hindi siya para sa mga Pilipino, hindi siya para sa mga tao dito sa loob ng bansa. Yung Pigo is an inland gaming. Ang mga players mo, mga Pilipino, nandito na sa Pilipinas. So you have websites, you have games that are accessible to Filipino. Sorry po, so, di ba maraming post ngayon about Filipino na addicted sa sugal, ang daming utang. If you go to Piso Sense, ang daming posting doon na halos hindi hundreds of thousand na yung utang nila dahil sa sugal. So, bakit hindi ito yung i-priority na i-crackdown ng government? Actually, wala namang ang problem. Sa totoo lang, itong administration na to, ayaw nila ng Pogo kasi daw parang social cost, ineme. Pero isa rin sa policy nitong gobyerno na to, walang habas rin ng pag-approve ng mga online gaming. So ako sa totoo lang nababahala ako sa dami ng online gaming. Ganun. Na sobrang niyang accessible, yung accessible siya sa mga bata. Kasi paano naman nila malalaman kung yung nagsusugal matanda o bata kung mag-click-click lang naman siya doon, 'di ba? Alam niyo po Ma'am Joey, nabahala po ako dun sa nakita ko na parang vlogger yung bata na yun, parang content creator siya. Siguro mga 4 or 5 years old lang yung bata na yun, nagki-create siya. So parang dinedirect ng parents, ganun. Sa dulo ng kanyang content is may nagpo-promote sila ng sugal. Sabi ko, oh my God, sabi ko, paano to naging possible? Anyway, ang tawag ito, isa-isahin na natin ha. Manang Neo, meron kang gustong i-share? Yes, Joey, meron. And commentary sa yung kay Alice Go. Kasi iba talaga yung demeanor niya, yung pagdating niya. Parang happy-happy siya. Tapos napaka-scripted nung may death threat kasi ako. Parang they are long friends with Abalos, yung interaction. Pero naisip ko din kasi, baka to si Alice Go, or the whole Pogo scenario, nag-blow up siya ng matindi kasi since PRRD, kasi diba sabi nga ni Senator Cheese, it has been long, prolific na talaga. Kasi illegal yun before. Prolific na talaga. But they were under microscope, but PRRD implemented a license to them. Lumiit yung mundo nila Lumiit yung mundo ng mga nasa gobyerno din na tumatanggap din ng pera from Pogo. So, now, wala na sa PRRD, binaliktad nila para bumalik ulit sa ganong negosyo. I mean, para bumalik ulit sa ganon na padrino-padrino na lang. Kasi hindi stop nga nila yung licensing kaya hindi nakapag-renew ng license yung iba. 'Di ba? Kasi si PRRD ang practical ng approach niya dun sa Pogo na since ang tagal-tagal niyo na diyan at hindi naman kayo mapigil, they might as well i-regulate na lang namin kayo tapos pagkakitaan namin kayo. 'Di ba? At yun yung nagamit during the pandemic, yung tax ng Tapos tama ka nga Joey, 'di ba nung sinabi mo na parang nagpuputik sila. Binigyan sila ng pwesto ni PRRD na dito kayo magputik. Dito lang kayo. At nakikita sila, nire-regulate sila ng gobyerno. Kaso, kasi may putik naman talaga sa bayan mo di ba? Oo. Hindi man mawawala ang putikan. Pero ilagay mo na lang yung mga nagpuputik doon sa tamang lugar, sa putikan. Diba? Tama. And it's parang biniblame pa nila si PRRD na ayan kasi nilegalize. Actually, kung hindi ito nilegalize for the longest time, hindi natin malalaman to or malalaman man natin behind, sino-sino lang. Pero this was been publicized because ito nga yung nangyari. Actually, ayun. Ang tawag dito?
ilang beses na rin, actually kahit si Cheese Escudero, di ba sinasabi niya, hindi naman si PRRD ang nag-imbento ng Pogo eh. Meron na yan, even before PRRD. But what they wanted to portray is that, ano kasi sila, ang simple-minded kasi nila eh. Gusto nilang sabihin ang Pogo ay bad. Ang Pogo ay bad at ang nagpasimula nito ay si PRRD. Yun yung gusto nilang gawin na kwento. Yun yung gusto nilang gawin na propaganda. But that will not stand kasi nga, yung greed nila, hindi rin naman nila matemper. Ayaw nyo ng Pogo, ayaw nyo ng sugalan. Eh, ang sugalan sa Pilipinas has never been this This invasive. Yes. Diyos me. Ako sa totoo lang ha, I disagree na merong sugal sa mga sa mga wallet, sa mga GCash, Paymaya, yung mga ganon, sa mga app. May mga sugal diyan eh. Ako tingin ko Maya. na sugal diyan. Pero Actually, Maya, hindi naman sugal yung Maya, pero more on games. Pero then again, I mean, it's Pero may di ba? May interactive na, no? Magka-cash and cash in. Pwede ka nang maglagay ng pera dun sa mga, Right. di ba? Pero Miss Joey, in terms of propaganda proliferation and in terms of strategy, do we agree that they were effective in linking Duterte to Pogo? Kahit like we here in these discussions understand kung ano yung nangyayari, right? But in the general public, yun yung sentiment natin dito na nandito sa di ba, sa platform mo. We all understand this. Pero in general public, like just over 2 weeks ago, I was having a discussion with my parents and they don't even know why they actually hate Pogo. They just said that, it's... Correct. So, For me, it's effective yung ginagawa nila na. It's effective. It's very effective. Kaya nga, sa totoo lang, huwag nyo ina-underestimate yung kalaban. Kasi, they're also using some science here in order to manipulate the minds of the people. Tayong nag-iisip, hindi nila tayo maluloko basta-basta. Pero, hindi naman kasi tayo yung target ng mga yan eh. Ang target ng mga yan, yung mga walang pake. yung mga talaga Yung mga nakikinig lang. Miss Joey, naisip ko din to, no? Parang alam ko, pinag-aaralan nila yung isip ng tao talaga. There's psychological involved in here. Kasi talagang isipin mo, yung mga propaganda ni BBM before the election, they started June, di ba? Pinag-aralan talaga nila, even to now. Pag-aaralan nila yung isip ng tao, kung ano yung, alam mo yun, kung saan madadala lalo na yung hindi mga nakapag-aral. I mean, Tsaka yung mga busy sa mga everyday life nila, syempre, mga ganyan. O na nakikinig lang sa mainstream media. If you notice, araw-araw, ganun. if you notice, every time Pogo for a dating ano ni Duterte, you may always attachment talaga, may name kasi, di ba? People, Pogo. Tapos, kasi parang hindi kasi siya known, and then pag nung lumabas yung Pogo, na-attach siya dun sa mga stage na mga nakakulong, mga in-abuse, na mga Chinese, ganun. Tapos, kung if you put one and one, or if you two and two together, yun lang yung maririnig mo. Ay hala, si ano pala nito kasi nilegalize. Pero kung walang discussions na ganito, ngayon sa mainstream media, yun Madadala ka dun sa propaganda nila. Oo. Ayun. Go Cass. Go ahead. You ask parang a simple citizen, neighbor, or kakilala mo, how exactly does yung pagdami ng Pogo affected your life directly? Wala silang masagot how it negatively impacts their, like day-to-day living. So, wala talaga. Correct. Actually, yung mga taga-Bamban, meron silang masasabi. Kasi because of Pogo talaga, kumita talaga ng pera yung town nila. Ganon. Nagkaroon ng economic activity. May mga meron ako nakikita yung mga nagtatanggol kay Alice Go before. Kaya sasabi nila na parang, oo, may Pogo, pero kasi before Alice Go, before yung mga ganyan-ganyan, wala namang ganap dito sa bayan namin eh. Ayun. So, somehow, merong positive impact sa kanila kasi nag-increase yung economic activity. But of course, ang sinasabi nga nila dyan is that yung social cost ng Pogo is too much. Kung itatabi natin doon sa pecuniary benefit niya. And this is the part when discussion is really, really important. Kasi, is our government really sincere in tackling the Pogo problem? Kasi they're not honest in really identifying kung ano ba talaga ang problema sa Pogo. Ano ba talaga ang problema dyan? 'Di ba? They are not honest as to the real benefits of Pogo. Ganon. So lahat sila, nangangapa sila, ina-approach na yung Pogo problem based on the political benefit that they can get out of it. 'Di ba? And the machination that they are going to do in order to, 'di ba?
get money from the operators, yung mga ganun. Hindi sila honest dun sa pag-deal sa Pogo problem. Magkano ba talaga ang magiging contribution yan sa bansa if ever na i-regulate natin yan? Ano ba talaga ang mga enforcement issues dyan? Gaano ba talaga ka-entangled sa korupsyon yung mga government officials natin dyan sa Pogo? Nobody is really trying to figure it out. Yun yung problema Diba? Tapos ang gagawin nila, dadramahan dito sa Alice Go story. I mean, Alice Go is not the heroine here. Alice Go is not she is neither the victim, she is neither the villain. She is part of the Scheme. scheme that fucks us up, di ba? Mga local lang ito, mga local problems lang sina Alice Go. But the Pogo issue was actually their vehicle para talaga ma-amplify yung pinaka uniting reason for people to hate Duterte, which is the anti-China hate. Parang ginamit yung Pogo really to drive that bigger goal, which is the anti-China. Mas uniting kasi yun, di ba? Oo. Ano kasi sila, tawag dito, yan yung constant dun sa lahat ng mga politicians na anti-Duterte. Yung sa admin, lahat ng nandito sa admin ngayon, lahat ng mga politicians ngayon na hindi gusto si Duterte, sa lahat ng kanilang mga issues na nire-raise, yan yung constant na kailangan i-link natin to sa mga Duterte. Kailangan magamit natin to as putik na maibabato sa mga Duterte at sa China. Kasi they do not like China because anti-hate sentiment would have US funding. I'm pretty sure there's fund for that, so that's why they're doing it. So, kaya sila sumusunod doon sa anti-China hate because anti-China hate can also hurt the Dutertes kasi they link Dutertes to be someone as na friendly sa mga China, so therefore evil sila kasi friendly sila sa evil. China is evil, Duterte is friendly with the evil, therefore Duterte is also evil. Ganun yung mga quick references nila dun sa mga ganong mga kwento, sa mga ganong narrative. Nakakatakot kasi dahil sa totoo lang, kumakagat yung mga ganong kwento. Kaya dapat hindi tayo tumitigil sa pagsasalita at sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid. That's the only way, sa totoo lang. That's the only way. Ayun. Anyway, Jimmy, hello? Matanong ko lang, meron na bang nahuli, na-deport na Pogo ngayon na meron na silang ipinasara? Di ba wala pa? Puro si Alice gawang binabanggit nila pero wala kang mababalitaang ni-raid, pinaalis, pinalayas, wala. Merong nung nagsisimula pa lang yung government ni Bongbong, parang yan yung isa sa mga unang hinarap ko ni Boying Rimulya, yung Pogo-Pogo na yan. Chinese. Hi, pwede sumagot doon sa kay Jamie. Go. Kasi parang may idea kasi ako sa ganyan kasi ang yung kaibigan ko is nag-work sa Pogo sa Cavite. So right now, maraming for sale na mga bunkers, like mga 500 pieces of bunkers, yung mga gamit nila like cabinets, yung mga ginamit na ng mga Chinese. So for sale sila ngayon. So it's actually a business opportunity kung gusto kasi mura siya. For example, for 1 unit of bunker like 100 pesos, so pwede mo siya ibenta ng 2.5 or 3K, di ba? So ang alam ko sa Cavite, may mga nag-ano na siya, mga umaalis. So may naapektuhan naman pala kahit papaano. May dito, inano na yan nila nung 2020, as early as 2020, to be fair naman as early as 2022 pa, parang kina-crackdown na nila yan. Ayan may mga PH starts deportation of overstaying Chinese Pogo workers. Kasi parang ang naging problema nga nung time na legal na yung Pogo, ang nangyayari, may mga Chinese na mga na nag-overstay, may mga Chinese na mga pagkatapos, di ba nga nauso yung pastillas scam? Yung pastillas, yung mga Chinese na nagbabayad sa immigration in order to stay longer na walang mga dokumento. Kasi bawal ang sugal sa China kaya inililipat nila sa Laos, sa Southeast Asia. Ngayon, China correct. Pagkatapos nagkaroon pa nga to ng issue dahil merong mga number na binabanggit si Boying Rimulya, pero ayaw naman nilang i-process yung mga deportation. Kasi nga, pagka kunwari, yung mga Chinese na to, binalik mo sa China, they're going to face serious punishment. Because China is not taking gambling easily. They really take gambling seriously in China. So ngayon, may number na bang binanggit dito? Ayan, DOJ said workers from 175 Pogos with terminated licenses will have to be sent home. The initial target for deportation this month is set at 3,000. O, diba? Ngayon, etong mga to, syempre ayaw umuwi nito sa China. So parang nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng dilema na paano natin iuwi, mahal to, ganyan. Hanggang sa ito na yung naging isang space din sa corruption kasi nga nagbabayad sila sa mga immigration officials. Ayun. So hindi crackdown control. Hindi nila kinaka-crackdown, kinukontrol nila para magatasan nila.
Yes. Well, ayun na nga, madaming yumaman dyan sa Pastilla scam, di ba? Nasabi nila. Ayun. Ayun lang. So, may mga nade-deport naman. Tinanong rin yun sa mga hearing, na parang, may nade-deport ba kayo? Ganyan, ganyan. Meron naman sila mga nade-deport. Pero, ayun, di naman nila nade-deport lahat. I mean, dami-dami nilang tina-target na i-deport pagkatapos. Nasa 100,000 na kaya sila? Tingin ko abot na nasa 100,000 na sila sa Pilipinas eh. Hindi tens of thousand ang pinag-uusapan natin yan, baka nasa 100,000 na sila eh. In 2022, ang sinasabi nila, more than 48,000 Pogo employees na foreign national. Yun yung alam natin, estimated yun. Yun yung sinasabi nila na gusto nilang i-deport. So possible na mas marami pa doon, possible na doble pa. Oo. Kasi syempre hindi naman nila matitrace yun, lalo na kung mga overstaying, ganyan-ganyan. So ang daming pera noon kasi ang problema kasi ng Chinese is sugal. May mga kilala akong Chinese Filipino dito na ganito sa negosyo, bigla na lang nakikita ng tita ko na nagsusugal. May kilala kaming Chinese Filipino na nagpakamatay na dahil sa sugal. And wetting comes from Chinese word. So ang sugal talaga sa China, sobrang problema yan. So ilang daang milyon yung pwede mong maging customer sa sugal online. So ang laking pera ng pinag-uusapan dito tapos makokontrol nila. Alam mo, Jamie, I heard, parang narinig ko, sinabi na parang yung mga workers sa Pogo ng Cavite, many of them are transferred. Hindi naman din talaga pinauwi. Transferred lang. Pero Transfer to different locations. Yes ano? po. Oo. Relocation. I saw this very short clip sa Facebook of Congressman Marcoleta questioning PAGCOR if they have actually ceased yung operations ng Pogo after yung declaration ni BBM that all Pogo should be stopped. And then, Panoorin natin, Kas, share mo yung link. ay, hindi ko po, nadaanan ko lang, Ms. Joey. Nadaanan mo lang, sige. Archive. Uh-huh. But, Click mo na lang. pero yun po, nakita ko na, parang it was very short, tapos dumaan lang sa newsfeed ko na, yun nga, kuni-question niya, PAGCOR at that time if they have actually complied dun sa mandato ni BBM to stop all Pogo operations. Sabi nila, hindi daw, parang yung sagot ng representative, hindi daw basta-basta may stop yun. Yun na nga yun, Cass, di ba? Di ba yung SONA, sabi niya, all Pogos will stop. Tapos, Yeah. after that, naglabas yung PAGCOR na may exemption daw yung mga iilang Pogo for that. See, ganun yung, it's all about, lip service lang talaga. Tapos nade-debunk siya ng mismong, yung mga sinasabi niya. And, at ito pa, yung Pigo, galit na galit sila sa Pogo, sige. Pero, okay sila sa Pigo. So, tama yung sinabi ni Joey, ano bang pinaglalaban natin dito? Ano ba? Okay lang, Ano yung mga gusto nating Pinoy evil na pigilan sa Pogo, di ba? Totoo. Pwede po magtanong, ano po yung sakop ng Pigo? Di ba parang Indian gaming siya. So, yun yung mga nilalaro ng mga Pilipino, right? Ang tawag dito, yung Pogo, offshore gaming. So, ang mga players mo, abroad. In fact, isa sa mga conditions nung panahon na nire-regulate siya ni PRRD, ang Pogo talaga is that, yung mga website niyan, hindi yan accessible sa Pilipinas. Yeah. Ganon. So ngayon, ang mga sugarol mo, mga nasa ibang bansa. So ibig sabihin tayo, dito ginagawa yung sugal, pero ang mga sugarol mo, hindi mga Pilipino. So kumbaga, yung population mo, protected siya kasi kumbaga parang hindi siya malululong sa sugal kasi wala siya access dun sa, sa mga website ng Pogo eh. So kaya siya offshore gaming, okay? So sa totoo lang, mas kumbaga mas may integridad tong Pogo sa Filipino first perspective Mas may integridad tong Pogo kasi nga hindi nga supposedly pagka i-regulate mo 'yan, talagang i-ensure mo dapat na dapat yung mga websites niyan ay hindi dapat na-access ng Pilipino. Merong redeeming factor na hindi siya para sa mga Pilipino, hindi siya para sa mga tao dito sa loob ng bansa. Yung Pigo is an inland gaming. Ang mga players mo, mga Pilipino, nandito na sa Pilipinas. So you have websites, you have games that are accessible to Filipino. Sorry po, so, di ba maraming post ngayon about Filipino na addicted sa sugal, ang daming utang. If you go to Piso Sense, ang daming posting doon na halos hindi hundreds of thousands na yung utang nila dahil sa sugal. So, bakit hindi ito yung i-priority na i-crackdown ng government? Actually, wala nang ang problem. Sa totoo lang, itong administration na to, ayaw nila ng Pogo kasi daw parang social cost, ineme. Pero isa rin sa policy nitong gobyerno na to, walang habas rin ng pag-approve ng mga online gaming. So ako sa totoo lang nababahala ako sa dami ng online gaming.
Ganun. Na sobrang niyang accessible, yung accessible siya sa mga bata. Kasi paano naman nila malalaman kung yung nagsusugal matanda o bata kung mag-click-click lang naman siya doon, 'di ba? Alam niyo po Ma'am Joey, nabahala po ako dun sa nakita ko na parang vlogger yung bata na yun, parang content creator siya. Siguro mga 4 or 5 years old lang yung bata na yun, nagke-create siya. So parang dinedirect ng parents, ganun. Sa dulo ng kanyang content is may nagpo-promote sila ng sugal. Sabi ko, Mhm. oh my God, sabi ko, paano to naging possible? Kasi malaki yung commission, yung sa sugal-sugal, malaki yung commission. Eh ngayon, ang problem, wala namang nagre-regulate. Meron na bang pinagbawalan yun? Naalala ko, sumulat pa ako sa Pagcor niyan eh. Kasi ang daming mga online sugalan na hindi naman lisensyado ni Pagcor. Ganon. Tapos parang kinaka-crackdown nyo ba to? Yung mga online game, online wagering activities na to? Eh, alam mo, pag pumunta ka pa sa mga event, dun sa mga, pag nagpunta-punta ka pa sa mga, usually mga food fair, yung mga ganyan, mga food park ineme, ganun. May mga kiosk na yung mga online betting games. Maganda yung Has sinabi. become so normal and so accessible for everyone. And for me, hindi siya talaga okay. May mga minsan, si Kuyang Ibig, kinuwento nga niya yun eh. Sabi niya, alam mo ba, minsan nagiinuman daw sila ng pamangkin niya, ganyan. Tapos parang biglang ginano na lang daw yung cellphone, ganun. Sabi, bakit nagalit, ganyan. Kasi natalo na rin ng 20,000 dahil kakasugal dun sa, Isama. ayun, Grabe talaga. ganun. So parang, Nakakabahala. oo. Ang sugal, alam niyo naman, ang sugal, hindi naman to ginagawa ng out and proud eh, 'di ba? Mapapansin mo na lang to, irritable na yung tao, yung kasama mo sa bahay. Ganyan. Kasi syempre parang, Busy siya, katulad ng ka lang drugs. sa cellphone mo, nag-Gcash ka lang, nagsusugal na pala yung kausap mo. Hi guys, good evening. Ayun. Hello, Ah, Samuel. Sorry, hindi ako gano'n nakasubaybay kasi kararating ko lang bumiyahe kasi ako kagabi. Listen ka So, muna, Samuel, para makakasya yes, mo ma'am. sa topic. Okay, thank you. Ano yan, Cass? Pababa na po ako, Miss Joey. I'll be in a meeting, pero try ko po umakyat ulit. But very quickly, hindi ko alam kung na-touch mo na to today or yesterday, yung recent na Code Blue. Yung thoughts. Sige, pag-usapan No, natin yan. hindi pa natin, I think, na-touch yun. But I'm Oo. curious to know what your thoughts are. And sige pa, bababa na po ako. Thank you. Oo. Magandang usapan yan. Sige, pag-usapan natin ng very, very quick. Ako tingin ko totoo yung Code Blue. Ang hindi totoo, yung dumating siya sa puntong agaw buhay. Yun. Nagkasakitan Bakit siya may sugat? Oo, Bakit siya may nagkasakitan sugat? talaga. Kasi may physical manifestation eh, di ba? May physical manifestation. May parang siya dito, tapos, ayun. Tapos, mukhang natakot rin talaga pati yung mga Ensay Vovo vloggers. Natakot rin sila kasi parang, may may medical emergency talaga. Kung medical emergency, I think meron talaga medical emergency. Kaso nga lang kasi, ang nangyari, nung binrake yun, a lot of people, yung naging naging out of hand siya kasi parang a lot of people were thinking, ay, sana matigi boom na to yung mga ganyan. Diba? So parang umuwi yung wish. Eh, syempre Midnight, we parang, were still getting updates that, parang ito, di ba, parang, ano ba to? Sorry, I think early morning yesterday or the other day, na, yun nga, parang hindi yung intel daw ni Maharlik, yung kay Alejandrino na sort of update. Were they led on? What do you think? balikan natin yung post ni yung kay Jose Alejandrino. May sinabi ba siya doon na agaw buhay? Gulay, parang yun yung insinuation. Not Vegetable. exactly agaw buhay, pero parang Okay. Oo. So yun, tingin ko baka yun yung OA. Baka yun yung part na kasi nagpakita So, I think baka yun yung OA. Tingin ko nagkasakitan talaga. May Kasi lagi naman yan na siya sinasaktan, di ba, Joey? Pero that was a Talo ng brilliant, folder. I don't know if everyone would agree with me here, everyone on this panel, but that was a brilliant move. I'd say that was a very brilliant move. Oo. Baka ang nangyari doon, nagkasakitan talaga, may dugo talaga, merong talaga, ganyan. Pero hindi naman siya ganun kalala, ganyan. So parang, might as well, bonggahan na natin yung chismas, ganun. Di ba? Para makaisa tayo, di ba? Para makaisa sila. Ang saklap, Joey. Code Blue pa lang, nagbunyi na yung iba. Pero hindi mo rin kasi masisi yung mga tao, parang 'di ba? Parang alam mo yung parang yung galit na yung mga tao na parang they were wishing na baka dito na masasolve yung problema, sa mga problema natin, 'di ba? Instant, no? Para silver bullet. O kasi kakatapos lang din ng statement ni VP Intay na ang gaba, dili magsama.
Tapos nakakatawa yung mga, ano, baka ito na ba yung sinasabi ng mga, yung mga yung mga muna, yung mga, ito na yung sinasabi ng babae ang magiging leader. Yung Tapos lumabas pa yung umulit yung designated survivor kasi. Oo. Sarap. Diba? Ang Ang saya. dami talagang umasa. Ngayon, well, depende na yun sa government kung paano nila iti-take yun. Alam nyo, kapag ka nagbiro kayo ng ganyan, madami talaga nagdadasal. Alam niyo po, tuwing umaga, ang inaabangan ko good news kung tigok na si ano. Grabe. Every morning, Uy, you know grabe. what, first thing in the morning, I check my phone looking for good news. Mm-mm. Kasi every night, I pray. I always say like, Lord, you are powerful than Marcos. Show him that you're powerful. Every night ko po talaga yan. And we need your divine intervention, ganyan. Lalo kung hindi mamamatay yun, ma'am. Oo nga eh. Actually, yun yung doon, pa-kontra doon sa... Kasi hindi po gagawin ng Diyos yun eh. Oo, pag Na- namabalita rin na natitake. alam mo, God is love, di ba? Joey, tas Kaya mas maganda, wag mo na lang i-pray. You know what? Nothing is impossible, lalo sa yung bisyo niya. You know, hindi niyo ba alam kung ano yung effect sa katawan niya? He is 66 years old. So, he is prone. You know, madali na yung katawan niya. Kasi parang ang plausible kasi masyado eh, di ba? Nung kwento, ang plausible, parang ang jonda na nito, pagkatapos, alam mo na, di ba, na inabuso na yung katawan, ganyan-ganyan. So, sobrang plausible nung kwento na parang po siya, hindi imposible itong ma-ER. Joey, tas naka-half mast pa yung mga flag doon sa Hindi yung half mask naman na yun, may dineclare, may namatay na national artist. Oo. Grabe talaga. Perfect. Gusto din kasi talaga natin kaya plausible. Kinonek, Diba? kinonek lahat. Ayun. So yun, so, ako tingin ko, totoo yung kwento. Simply because, makita mo naman doon sa physical manifestation ni BBM, may something dun sa mata, may something dun sa Braso. sa braso, ganyan. So, there could have been some medical emergency, ganyan. Tapos, at saka, ramdam mo talaga na nagpanic yun. Ayun. Ramdam mo talaga na nagpanic sila. Kasi parang even them daw nag-uusap-usap, totoo ba yun? Totoo bang totoo ganon? Marami rin daw talagang marami rin mga sobrang narattle dun sa balita. So I felt na may truth doon. Siguro hindi lang talaga 100% real or may kumbaga may sobra or what, yung vegetative state yun. Kasi doon talaga umasa lahat kasi pati si Jose Alejandrino. Tapos ang ano pa nung pagkakasabi pa ni Jose Alejandrino, intel ni Maharlika, yung sinabi ni Maharlika at saka yung intel niya. 'Di ba? So, kaya parang mas, mukhang totoo, ganon. But like I said, since kasi yung mga ganyang kwento, we always have to take it with grain of salt eh. Pagka mga ganyang mga bali-balita, mahirap talagang asahan, not unless meron talagang proof. Ganon. Hi, Joy. Ayun. Hello, sino yung nagsasalita? Si Patriotic? I am Patriotic. Yes. Hello. Hi from Seychelles. Ayan. I am Patriotic. Anong gusto mo i-share? Wala naman. About dun sa code blue nga, I think everyone is really waiting for what's the next news. But again, I think earlier this afternoon or yesterday, he made some speech or interview with BBM and he really looks parang makeup na lang yata yung nag-cover sa itsura niya. Concealer. Concealer. Yeah. Ayun. It's very, very obvious. So, and he's not really at his best conditions at that point, I think. Yeah. Oo. Yeah. Sabi ni Bumi, can we acknowledge baited tayo dun sa code blue? Mas maganda kasi ma-aware na pwedeng may Trojan horse sa atin. Yeah, I think yung vegetative state, obviously hindi totoo kasi, di ba? Hindi naman siya vegetable. Nagpakita naman siya sa, nagpakita siya sa meeting. Ngayon, kasi nga, even if it's true, wala rin naman tayong magagawa kundi maghintay eh. Di ba? And so what I usually notice whenever there is something that will lead to question his leadership, there's always something that's gonna happen to him. You know, like there's a flood earlier, and then there's this Alice Guo thing. Anything that something could question his leadership, something would lead to another issues, just like to mislead the people. Uh-huh. I think this was highlighted on Jay Sons's comment on his Facebook. Every time there is a potential accusations to the president, there's something going on na may excuse siya, like magkasakit siya or whatever. You know what's I think funny? it's a cover up always. It's just You know sad. what's also funny? Kasi parang sinabi niya, be careful daw with fake news. Pero yung mata niya, maga. Oo. Maraming nagsasabi na yung ano niya dito, yung parang bump niya dito is probably fistula.
Ano Yung yun? parang ano, yung doon kinakabit yung pagka magda-dialysis. Meron yun yung Ah, parang ano na, yung parang opening na doon pag yung dialysis machine, doon na siya ituturok parate. Ganon. So sinasabi nila baka yung kemerot niya dito, ano, para sa dialysis niya. Sabi ko nga, kung kunwari totoo yung, meron rin kasing nagsabi sa akin na sobrang impeachable na source na nagka-jumbagan nga daw talaga. Nagka-jumbagan lang talaga. Ngayon, siguro baka, ano, yung, nung dumadaan, nung ano na, nung, ay, baka gimute mo na kita ha. Ayun. Baka nung nagkakaroon na ng kwentuhan, na ano na, ganyan-ganyan. Alam mo yun, dumadami, nababawasan, ganyan-ganyan. Nagiging gano'n na yung kwento. But, meron daw talagang jumbagan na naganap. At yung jumbagan is talagang mas matindi kaysa dun sa usual na jumbagan. Ngayon, whether or not dumating sila dun sa punto na nag-agaw buhay, tingin ko, napasubalian na yun nung pagpapakita ni Bongbong. Ganon. Although, even kasi parang ang dami rin kumu-question nung appearances niya eh. 'Di ba? Dami rin kumu-question. Pero nakausap kasi siya nagbigay siya ng, do I look sick? Yung mga ganun. Tapos may mga media doon. So, ako feeling ko, sapat na yun para sabihin na hindi siya vegetative. Ayun, hindi siya gulay. Wala siya sa ganung state. So, ayun, kung maaaring totoo na nagkaroon ng jumbagan, pagkatapos, they took it as an opportunity para, sige, gamitin natin itong pagkakataon para linlangin ang mga tao, ganyan. Ayun. Feeling ko back to taking rest at hospital na si Mr. Junior. Yeah, feeling ko rin. Feeling ko rin. Kasi hindi naman daw talaga siya okay. Itsura pa lang niya, ang puffy-puffy niya, di ba? Sobrang niyang puffy. Ayun. Ayun lang. Anyway, ang tawag dito, sino yung merong maingay na background? Merong background na maingay. Ayan. Feeling ko galing kay Jimmy. Ayan. Parang sa'yo yung mahangin. Ayan. Parang, ay, mahangin ako. Hindi naman. Hindi, pagka ano na lang, pagka magsasalita kayo, doon na lang kayo mag-unmute. Ano eh? Oo. Doon na lang kayo mag-unmute. Ang nakakapagtaka lang, Miss Joy, I mean, a lot have happened in the past couple of months. But no one from presidential communications, not even the president, shared a statement in all of what's going on in the country. Yun lang talaga yung nakakapagtaka. Like, Pero pagka as if mga he doesn't ganito, care, sinasagot niya. as if he doesn't see things, which is napakabobo naman. Sorry. Mm-mm. Sabi ni Helen Chow, mukhang di yun fistula. I've seen one from my mother. Kung fistula, dapat may nakausli or protrude na tube kung saan nakakabit ang dialysis machine. Yung fistula kasi dapat nandito yun eh. Nandito. Yung bukol ni BBM nandito eh. 'Di ba? Hindi ko alam kung pwede bang maglagay ng fistula dito. Pero yung fistula yung sa tatay ko kasi nandito. Kasi nandito yung ugat. May ano ba yun? May iba bang mga lugar yung... Hindi ko rin sure eh. Pero marami nagsasabi fistula nga raw yun. But anyway, kung di yun fistula, di malamang injury yun. Hello, Miss Sas. Hello. Wala si Joey to. Ay, sorry. Miss Joey. Na-miss ko lang si Miss Sas. Ayan. Hello, Bangag. Actually, yung fistula kasi, inilalagay siya, kunyari nilagay siya ngayon, magmamature siya 2 to 3 months bago gamitin. Ano yun? Nawala ka, Bangag. Hello. Hello, ayan. Go. So actually po, yung AV fistula, nilalagay siya, kunyari nilagay siya ngayon, tapos it matures 2 to 3 months bago gamitin. Oo. Hindi Yes. siya, oo. So it has to be there for quite some time. Yes. Oo. So Correct. kung urgent ang dialysis ni BBM, kailangan siyang lagyan ng access dun sa dibdib or sa liig. Oo, correct. Oo. Yun. Oo. Tama. Buti pinoint-out mo yan. Correct. Yes. Kung fistula yun, it should have been there for quite some time. Yes. So malamang injury yun. Meron ba siyang ganun in the past? Wala namang lumalabas di ba, in the past? Yes. So Mm-mm. pero hindi malayong mangyari na mag-dialyze si BBM kasi nga, 'di ba, from previous interview niya, 'di ba sinasabi na isa na lang yung kidney niya. Mm-mm. So given the fact na president siya, isa sa mga factors kung bakit pwede siyang mag-dialyze is that stress. So yun yung isang factor kung bakit indicated na mag-dialyze siya. Mm-mm. Pero for now, yung sa braso niya, I don't think na AV fistula yun. Oo. Mas malaki yung chance na injury, ano? Yes. Oo. And Ayan. Kurot yun, kurot ni Lisa. Miss Joey, Ayun. another thing, so kung nagjujumbagan yung dalawa, ano kaya yung reason kung bakit sila nagjujumbagan? Like, ang Kasi nakikita ko lang Adik eh.
Addict, pag addict kasi, di ba wala namang moral compass yung mga yan. Tapos, yung burst nung damdamin nila, yun lang lagi yung priority nila. So parang pagkagalit sila, galit sila. So hindi nila naiintindihan na nakakasakit sila ng ibang tao. So that is why, nagbubugan sila. Polarizing kasi yung ang emotions nila. Kasi ang observation ko lang, ginod yung bagba nung babae, yung lalaki, kasi nga, wala nang control si BBM nang bumamit. Or, ano kaya, parang ganun yung nakikita ko. Parang looking after si Ma'am Shi. Ganon. Ay, Parang, Oo. yung parang tigilan mo yan. Yung parang sa akin lang kasi parang ang sinasabi ng babae, tigilan Mother mo yan. figure. Kasi wala ka na sa wisyo kapag gumagamit ka niyan. Hello, Parang ganon. pwede po magsalita tungkol sa effect ng coke. Kasi, gumamit kasi ako niyan, like 11 years ago. Mhm. So, malakas pa nga loob namin noon kasi sa abroad pa talaga. Mhm. So, ang ano kasi ng coke, sane ka. Alam mo yung ginagawa mo. Pero kasi, ang problema kasi sa kila itong mga taong na to is, may mga attitude problem to eh. Mhm. Okay? Mga brat. May mga Mm. ugali to. They don't control themselves. Tayo kasi, pag gumamit tayo ng ganyan, we always have to care sa around us. Hindi tayo pwede na parang gawin yung mga gusto natin na magbalyahan, magbugbugan. Kasi normal lang naman tayo ng mga tao eh. Itong mga to, mga brat to eh. May mga attitude to. Mhm. Lalo na long-term user. Hindi yan dahil sa epekto nung ginamit nila. Although, yung long effect nun, kasi ano ba naman, ilang taon na bang mga to? May mga Lifestyle nila eh. Ang ano kasi dito pro-China, lifestyle nila yung paggamit. So ngayon, di ba na nagkukwento si Cathy Binag? Ang sinasabi niya, pagka nakagamit sila, tama, yung amats nila sakto. Mm. Ano ang tawag dito? Okay sila, yung kumbaga paggamit. Meron lang mga kilalang ganyan eh, yung kapag ka nakabatak, yung okay siya, yung jolly, ganyan-ganyan, yung mabait, ganyan-ganyan. Pero once na mag-withdraw, yung withdrawal period, dun siya yung parang galit sa mundo, ganun. Mhm. Di ba ganun yung kwento ni Cathy Binag kay Tony Boy Florendo na pagka sila, yung irritable sila pag hindi nakakagamit. I think Coke gives them confidence. Kapag ka kasi siya, lifestyle kineme siya, yung ginagamit nila pag magpa-party sila in order to maximize the fun in the party, ganun. Tinatanggal niya kasi yung inhibition ng tao. So ngayon, parang sabi ni Patricia Castañeda, uninhibited. Tinatanggal niya yung inhibition ng mga tao, so nagiging mas confident sila. So that is why, for example, di ba yung nagma-microdose sila during party, yung mga ganun-ganon. I think, sa mga ganitong klaseng tao, because they use Coke as part of their lifestyle, it gives them false sense of confidence. Mhm. Ganon. Kasi And by that time na gumagamit, diba first time akong gumamit yan, parang there's, Mm. wala siyang difference. Parang sane ka talaga, alam yung ginagawa mo. But the thing is, you have confidence and you're just happy. Like a taste of ecstasy. Alam mo yung parang maluwag yung kalooban mo, parang ang saya mo. Parang Oo. hindi siya, nakita ko nga yung mo, Miss Joey, yung live mo. About sa parang, bakit ganyan? Bakit pa dinidifferentiate yung amphetamine at saka yung coke? Kasi po, sa coke kasi, hindi yung parang ginagawa ng shabu na parang papatay ka ng tao. Hindi siya ganun. Oo. It's harmless. Ang ano lang talaga nun is high ka lang na parang masarap lang yung dibdib mo, ganun. Ganun lang yun. Pero Pero nevertheless, meron din siya talagang long-term impact. Like, kasi yung, yung, pagka na-high ka nga parate, pagka yung meron kang false sense of confidence, meron kang ganyan. Pag wala ka dun sa state na yon, bumabagsak ka. Yung, iba ganun naman daw talaga ang personality ni BBM. Yung, Any illegal yung substance meek, naman. yung hindi nakikipag-usap, ganyan-ganyan, yung alam niyo po, Ma'am Joey, yung long term, ang kinakabahala ko kasi is yung long term effect sa mentality ni BBM. Yun lang talaga yun kasi ako, gumamit ako niyan few times lang. I never get that. Yun, oh, Kasi alam ko. Yun yung alam ko, difference. yun yung difference. Mm-mm. concern ko kasi doon is yung, alam niyo ba yung pag-i-stutter niya? Yung parang minsan parang loading siya. That's the effect of pag bumabagsak yung tama. Parang hangover. Yan yun eh. Nagbabuffer. Yung naglo-loading. Pwedeng makadugtong, ma'am. Ayan. Sino yun? Si Nimuel. Ayan, go Sir Namuel. Okay, good. Alam niyo po, ito is another information lang para sa lahat. Ang main reason bakit productive ang mga aliman, dahil sila yung pinakamalakas gumamit niyan sa buong Western Europe. Yan ang kanilang sekreto kung bakit sila productive. Ngayon, nagkakaroon ito ng masamang epekto kasi nga, kapag bumaba na yung tama, nagiging irritable na sila. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, yung amo ko for the past 6 years, ay regular na gumagamit niyan, isang aliman. Pagka nakagamit sa niyan, kahit anong biro gawin mo, napakajali, kayang-kaya mong biruin. Pero once na bumaba yung tama,
hindi mo yan makakausap ng matino. Napaka-irritable. Pero kung once na gumamit yan, yes. Yun ang laging ginagawa nila. Pinapalo up nila ng pinapalo up. Kaya nga, kung yung nakikita ko sa amo ko, kung ano yung itsura ng amo ko, gano'n na gano'n yung nakikita ko dito sa mag-asawa. Yung kanilang behavioral expression, very similar talaga. So, ang ginagawa ng boss ko, para hindi ganong mairita siya, gumagamit siya ng first melt, nalalagyan niya ng chocolate. Yun yung nagpapanormal sa kanya, na bumabalik uli yung ano niya. Pero, at the end of the day, kinakailangan sa loob ng isang linggo, hindi bababa sa 3 beses yung gumagamit. Talagang regular yon. Ilang taon na po yung amo nyo? 56. Ang Coke kasi para kasi yung shabu. Ang shabu lang mas mahaba yung tawag na half, yung life. Yung pa yung high niya. Kasi ang shabu mataas. Ang cocaine mas shorter. That's why they do microdoses. Kaya diba, nagbabump sila to follow up compared sa shabu na iba namang usapan yun. But all illegal substances, hindi talaga siya harmless. Pwede yung experience mo when you first use it or a few times, hindi ganun ka tindi because you're not using it longer. Ngayon, sa Party BBM, I think he's been using it when he was still like, what? Hindi ko alam kung narinig niyo yung live ko sa TikTok. In-upload ko yun eh. Yung may nagtanong kasi, sabi, Joey, di ba alam naman ni PRRD kung bakit siya na-addictus benedictus tong si BBM? Bakit sa tingin mo walang ginawa si PRRD noon? Tapos, ang sagot ko sa kanya, sabi ko, alam mo kasi, tingin ko, kasi syempre, may war on drugs si PRRD, di ba? May war on drugs siya. Doon sa war on drugs niya, ang dami niyang kalaban. Shabu, MJ, Coke, and other, ganyan-ganyan. Ngayon, sa lahat ng mga illegal drugs na yon, ang illegal drugs talaga na that will produce heinous crimes ay yung shabs, di ba? Yung shabs. Kasi, yan yung Cocaine ginagamit is pang mayaman kasi. Kasi yung cocaine ang mayaman, oo. Shabu kasi is for man's cocaine. Oo. So ngayon, yung shabs, yung mga addict ng shabs, ang mga nagsha-shabs, mga Purita Gutierrez yung mga yan, di ba? 150. Oo, ganun. So nga mahihirap to. So ngayon, pag nag-addict ka dyan, what will happen? Dahil nga purita sila, pag nag-addict ka dyan, ang mangyayari, magnanakaw ka. Diba? O pagka kunwari, adik-adik ka naman, meron kang pera-pera ng onte, pag lagi kang batak, ang nangyayari, kasi it causes hallucination at iba-iba pang mga, yung meron kang parang unbelievable strengths, diba? Kahit yung mga dating addict na ini-interview ni Direk dun sa show niyan dating addict, diba ganun rin yun, parang, shit, parang tumalino kasi ako pag nagsasabas ako, parang ganyan-ganyan. Tapos lagi silang gising. Yung dami nilang nagagawa pagka sila, until sisingilin na sila nung katawan nila. Ngayon, kapag dumating sila dun sa tama na sobrang sagad na sagad yung tama, yung addiction na hindi na sila makaalis, it will cause them to mga hallucination na, nangre-rape na ng lola, nangre-rape na ng bata, nananaksak ng 57 times, yung mga ganun, yung hindi na talaga makontrol. Yung shabs talaga, yung nagpo-produce ng maraming krimen. Ngayon, yung mga nagko-coke kasi, mayayaman. So sa totoo lang, wala naman silang masyadong binubuisit. 'Di ba? Of course, it's illegal. Ano tayo sa wala akong sinasabi na na I am looking at it dun sa perspective na kung ikaw ang magso-solve ng problema, meron kang prioritization ng problema, 'di ba? Meron kang prioritization ng problema. Parang lang yan. Parang ganito lang yan. Yung meron kang anak, ang anak mo, 6. Ganon. Kaso yung pera mo, pampaaral sa mga anak mo, kasya lang para sa isa na mapag-aral mo, mapagtapos mo and whatnot, ganyan-ganyan. Hindi mo kayang pag-aralin lahat. Of course, mahal mo lahat ng anak mo. Kaso nga lang, isa lang yung pwede mong pag-aralin. So, mamimili ka. 'Di ba? Mamimili kasi nung pinakamatalino diyan, di pipiliin mo yung pinakamatalino, yun yung pag-aaralin mo. So ngayon, yung pagdating doon sa drug problem, yung coke kasi, siya, lifestyle, parang, yun, part siya ng lifestyle ng mga mayayaman, from pinakabata to pinakamatanda. Of course, it's still drugs. Of course, meron pa rin yung effect na hindi maganda sa utak, sa pag-iisip, meron pa rin yung, may mga craziness na dulo, pero hindi siya kasing apparent pagka ikaw ay nagsashabs. Pagkatapos, pagka kunwari, meron kang alta na nagkukok, pagka na OD yan or na, na addict yan or whatnot, ipaparehab lang naman yun ng mga kamag-anak nila eh. Diba? Ipapa-hospital lang naman yung mga diba? Ayun. So ngayon, yung effect ng coke, while it may ruin your brain in long term, hindi siya kasing aggressive nung shab sa pagsira ng buhay ng tao. Ng society, Miss Joey. Oo. Kasi again, mga mayayaman ito. So, unless kung ang crackdown ni PRRD was against, if the focus was cocaine, mga mayayaman yung... Oo. Pero ito yung catch. So ngayon, dahil yung shabs, meron siyang napoproduce na mga heinous crimes. Ngayon, na-realize natin na pag ikaw ay nagbigay ng power sa isang mayaman na tostado ang utak sa coke, ang heinous crime na puproduce niya ay yung kanyang mga foreign policies.
ay yung kanyang mga decision sa budget, ay yung mga, kasi, this coke is still drugs, di ba? It's Oo still naman. illegal drugs. It will still fry your brain. So ngayon, hindi lang siguro syempre parang, tawag dito, hindi natin makita ng mabilis yung effect nito, pero ang heinous crime pala ng isang taong lango sa coke, pag binigyan mo siya ng power. Di ba si Hitler? Ayun, isa pa yun. Diba? Yan, So, yun ang dangerous combination. Pero kung kunwari, mayaman lang siya, coke lang siya ng coke, ganyan, mag-orgy lang naman yan, mag-a-attend ng party, tapos kumbaga parang ganun yung ano niya. Tapos, tapos magpa-follow up, may pera sila, hindi sila Oo. magnanakaw. Correct, hindi sila magnanakaw kasi may pera sila. Pero pag binigyan mo ng power yan, boom, dun pala magaganap ang heinous crime. Diba? Parang siguro yung sinabi ni PRRD po dati, Miss Joey, na magsisisi kayo pero bahala kayo kung i-vote nyo si Bongbong. May Grabe, weak yan no? at saka heavy baggage. Yun, ngayon medyo naintindihan ko yun siguro yung heavy baggage, yung drugs, no? May baggage yan siya. Meaning parang compromise yun. Si Bongbong po, di ba si PRRD, nagsabi siya dati na yung election time na may isang ganito, may isang presidential na, pero parang later on pinangalanan niya si Bongbong is like weak yan, tapos merong heavy baggage, may baggage yan. Pero at that time, hindi ko maintindihan yung baggage ng ibig sabihin, yun siguro mga gold, And we did- We're so blinded. Tingin ko we did yung not want Marcos, to delete yung PRRD. Marcos history, yun yung heavy baggage. Yan kasi Pero binanggit yung naman niya na nagpo-quote eh. Tsaka isa din, yun na rin. para din si PRRD, his hands were tied because he was still president. At si PRRD, he doesn't want to influence the votes. Kasi ang lakas ng influence niya pag may endorse siya na isa sa mga presidential votes, boboto talaga lahat ng tao. So, yung time na yon, though with the heavy heart, and I know it is with a heavy heart na si Sara, ran as vice president with Marcos. I think there was really a heavy discussion or whatnot or whatever behind closed doors between sa mag-ama. Pero PRRD doesn't want to influence us voters kasi wants us to really be intelligent. May mapahapyaw, pero wala talagang pinalangalanan. If we go back to the elections, wala naman din talaga tayong choice. I mean, what choice did we have? Lenny versus... Umiwas tayo sa lutang, napunta naman tayo sa bangag. Ngayon, I think Nag-align lang talaga yung stars niya, no? Nag-align lang Semi-question talaga yung din. stars ni Bongbong nung Kasi nung election, sobrang aggressive ng mga pink eh. Yung, for example, ako, hindi naman talaga ako, I wasn't really campaigning for Bongbong. He is my choice because there's no other choice. Ganon. Kaso nga lang, yung mga pink, tanong ng tanong, why Bongbong? Why Bongbong? So in effect, nakakampaign mo si Bongbong kasi tanong ng tanong tong mga pink. Ganon. Yung pala political strategy pala nila yun. Oo nga, kaya nga baka mamaya, strategy pala nila yung Now, dati. Oo. in retrospect, I wanna... Di ba natatandaan mo, Miss Jo, na during the campaign, yung mga estudyante ginamit nila, yung mga madre ginamit nila, yung running priest, dala-dala pa yung kabaong na never again, di ba? Never again. Pero ngayon, may naririnig pa ba kayo sa kanila? Wala na, di ba? Tahimik ng lahat. Both sides, left and right. Di ba? Kasi nga malakas nga talaga ang Marcos eh. In retrospect, I want to ask everyone here, tawag dito, kung hindi natin, kasi we were all sort of regretting that this is what we're experiencing now dahil nanalo si Bongbong. But then, do you think, sobrang dismayado tayo ngayon, di ba? So ang question ko to everyone, you think yung admin ni Lenny would be capable of something more horrendous than these things that we're discussing here? I think the difference is, with Lenny, we know exactly what we're getting. Yun lang yung difference. I think that's the only difference. With Mama Lenny, we know exactly what we are getting. I mean, day one, magpapakanta agad dyan sa Amerikano. Wala nang wala nang friends to all enemy to none, di ba? Anti-China siya agad from day one, gano'n. Oo. Hindi tayo walang shock factor. No, walang shock factor. I mean, yung kay Bongbong kasi, kaya nakaka-bad trip doon, kasi parang, hindi yan yung pinangako mo eh, di ba? I think what happened It took some time before, it took some time before a lot of people were really convinced na, ay, putya talaga palang ipa-fuck up nito ni Bongbong yung, ipa-fuck up ni Bongbong tong bansa natin. It took some time na para, kagaya ni si Maharlika, siya, 2022 December, doon pa lang siya nag-full blown na mag-criticize sa BBM administration. Si Sas, I think, around February 2023 when she was crying in a forum, yung Pandesal Forum sa may Muning Bakery. Di ba? Parang nagulat na lang rin kami na, ano ba tumiiyak siya sa galit? Yung ganyan. And then, and so on and so forth, hanggang sa hanggang sa tumagal hanggang sa marami na rin parang nagising na gano'n. Yung honeymoon period na yon ng pagtalikod, kung si Lenny ang presidente, wala nang gano'n. Antimano, alam na natin exactly. day one pa lang. Wala So can you imagine worse things with Lenny? Oo.
Kasi they would have put everything into action like way earlier. Nang walang alam mo yun, ng significant opposition. 'Di ba? I think with BBM's current presidency, could it be Lenny? I think it will be worst. Medyo light pa siguro tong mga nangyayari na manageable pa na anytime kaya nating i-throw out si Kasi kung kunwari ko si Mama Lenny, yung Afghan, malamang wala nang tiptoe-tiptoeing yan eh. Wala rin siya pakialam dun sa kung kunwari i-oppose ni Inday, wala siyang pakialam. Idediretso lang nila yan ng bonggang-bongga. Tapos under the guise na, hindi, human rights, hindi kailangan natin tulungan ng mga nangangailangan. Yung mga ganon. Doon ka panahon ni BBM, nung finload yung idea ng Afghan, pagkatapos kinontra ni Inday, namatay, di ba? So, But then, si Bongbong, meron pa siyang nagtitiptoe-tiptoe pa siya ng onte kasi parang supposedly unit team sila ni Inday ganyan. Pero kung si Mama Lenny yun, wala na. Diba? Anong pakialam ko? Di kumontra ka dyan. ako kasi, ito yung mga tumatakbo sa isip ko. Parang ang mga issues natin yung prices of yung basic commodities, etc. Yun yung sinasabi natin na gusto nating focus ng administration na to, di ba? Instead of yung politicking against Duterte. I think yung in the case of in that scenario, if Lenny have won, hindi na shocker kung popolitikahin nila ang Duterte. But I'm just trying to think if, Lenny's administration would have focused on economic issues and would fuck up the same way as how we're fucked up now. Ganon din. You think? Sabi ni Noel Francia, no other choice, you have a choice between good and evil. Taga saan ka po? Nasa Pilipinas ka po. Good and evil I think what really happened. I think what really happened is during the elections, everyone is blinded by the potential change could happen in the Philippines if BBM win, because we were all promised with continuity from the Duterte's projects. So that's why we were all blinded now. Okay, everyone is focused with BBM regardless, no matter what happened. So that's why kahit anong ipukol sa kanya, we are so supportive of BBM, and then we are all against with the pinks. But again, things have changed. Yeah. Because Filipinos are very hungry of change during those times. Kasi we've seen it from Duterte, and we want it to continue, but it didn't happen this time. To be fair, dito sa comment ni Candy, agree ako. Sabi niya, Miss Joey, walang Martin Romualdez sa sobrang pagkakawatan si Lenny. I think mas malala tong administration. Tingin ko baka yun yung medyo saving grace ni Lenny na wala siyang katandem na magiging sobrang kasing buwakaw ni Martin Romualdez magnakaw. Yep. Of course, I'm pretty sure kung si Lenny ang presidente, marami siyang mga barkadang magnanakaw din. Pero hindi dun sa kasing level ni Martin Romualdez na magnanakaw. Pero kasi, tingin ko, while sabihin natin yung mas cute yung nakawan kay Lenny. Sabihin natin mas cute yung nakawan kay Lenny, pero yung policies at saka yung mga policies na gagawin ni Mama Lenny, pa rin, enough na para i-endanger tayo ng bonggang-bongga. I think ang difference ni Lenny. tayo, day one pa lang. Doctrine na tayo, day one pa lang. Perpetuation of power pag si Lenny. Wala siguro elementong ganun or hindi ganun kalakas ang panawagang, yung goal nila to perpetuate in power. Kung si Lenny, baka 6 years lang okay na rin si Lenny. Pero worse pa rin, bad pa rin, pero baka walang strong talaga kasi yun nga frozen assets. Walang ganun si Lenny. Pero di mo rin masabi kasi noong time na yun, backed up siya by NPA. May NPA na involved dun kay Mama Lenny. Hindi, alam nyo, guys, makasingit lang, no? Makasingit lang. Go, Nemuel. Ang problema kasi hindi natin alam na yung paglabas ni Lenny, na siya yung representative ng Pinklawan. Wala naman sila, win-win situation sila dito eh. Pero kung i-differentiate natin, what if si Lenny ang nanalo, mapapadali lang lahat. Kasi walang opposition eh. Dahil walang kapartner si Lenny, hindi niya kapartner si Inday. Which is, kay Bongbong kasi, ginamit nila yung word na unity team. So merong humahad lang ng kaunti. Pero kung si Lenny ang nanalo, lahat yan. Landslide yan. Pabor lahat. Kaya mapapabilis lahat na. Sabi nga ninyo kanina, day one pa lang, Ukraine na tayo. Which is, I agree with that. True. Maidagdag ko good evening pala sa lahat, Miss Joey. Sino nagsasalita? Si Paul? Yes, yeah. Ayan, hello Paul. Hi to all. Hi guys. So si Madam Lenny is meron naka-establish na yung niya sa labas, connection. Unlike kay BBM, na nung pumunta lang siya sa America, yung ilang travels pa yung 3, doon lang siya na reconnect sa foreign policy. Si Madam Lenny matagal nang umano yun eh. Pumupunta doon, sinisira nga lagi niya yung Pilipinas, di ba? Gobyerno. So, mas mapapadali. Kasi itong mga nangyayaring to,
sinisira yung ano natin na sistema, kinakrush yung spirit natin, lahat-lahat na. Ito yung ano lang, parang ano lang appetizer doon sa malaking sitwasyon na mangyayari. So pinapahina mo na sa loob. Yan ang nangyayari yan, hindi naman pang-Pilipino yan eh. Kahit gaano kabuaya yung mga ka-congress na yan, wala pang nangyaring ganyan sa history ng politika natin. Ngayon lang. True. So itong mga nangyayari, hinahanda lang tayo sa tingin ko lang, opinion ko lang, sa mas malaking event which is yung siguro yung gera sa diyan sa kapitbahay natin. Yun lang. So yep. Ayun. I think para sa akin, You know what, with Mama Lenny, I don't think so na Mama Lenny will prosper kung siya man ang naging presidente. Kasi Mama Lenny is very, meron siyang soft-hearted. Wala True. siyang, hindi ko nakikita I agree. yung paninindigan niya para sa kapakanan ng mga Pilipino. She will always rely dun sa mga consultant niya. Exactly. And these are elites and oligarchs. And Oo. as you can see, Ako, tingin ko talaga walang difference. Kasi Lenny or si BBM, walang difference. Actually, I think ang difference si BBM at Lenny is BBM has puppets. And if Lenny wins, she is the puppet yes, ganun ang of the mangyari. Kasi administration. Yeah. I'm from Kamsur and I know BP Lenny much. Kaya alam ko, sa amin nga sa probinsya namin sa Kamsur, lahat ng kalsada, maayos pa. Tapos makikita mo ilang buwan, ilang taon, binubungkal. So I'm from Kamsur, I'm from Bicol. So nakikita ko kung hanggang saan ang kakayanan niya. So kaya up until now, I'm still with Duterte. Kasi bakit? From era GMA Pinoy, dun lang natin nakita yung totoong presidente. Hinubaran niya lahat. And imagine, kung makikita nyo sa lahat ng nagawa niya, from dito Yung Bicol International Airport, sa kanya yan. yes, with BBM addiction na. Lahat ng addiction meron sa Pilipinas. Tingnan nyo si Duterte. Sa porn addiction, di ba yung Pilipinas nasa top 5 or top 10? Ano ginawa ni Kaya di Duterte? ba yata nung panahon ni PRRD, nagna-number 1 talaga tayo dyan. Yes. Huwag kang ano dyan. Huwag kang ano. Di ba? Parang forever number 1 yata tayo dyan. Pero Miss Joey, yun ang nakita ko. Yan nga lumalabas yung yung sinasabi nilang conservative nation tayo pero number 1 tayo sa porn. Oo. Pero ano ginawa ni Duterte? Di ba Pornhub. pinablock niya lahat ng porn sites sa Pilipinas? Number 1 Sino? yun. Sinong nagbablock? Pinablock ni Duterte yung porn sites sa Hindi, Pilipinas. May na-access pa. May na-access pa. Well, Miss Joy, anong site ang binuksan nyo? Madudunong yung Pilipino. They can just download VPN, pero at least may ginawa si No, Duterte. accessible siya kahit hindi VPN. Talaga ba? Accessible siya, oo. Hindi against ang past administration sa porn. Ang nangyari lang noon is that nagkaroon ng crackdown noon kasi naging mas mahigpit yung kumbaga kasi bawal sa mga corn sites, sa mga corn farms, ayan. Bawal doon yung mga content na minors. Pagkatapos minors yung actors, ganon. O di kaya, pinoportray mo na minor ka. Kunwari, hindi naman talaga minor yung artista, ganyan. Pero ang pinoportray niya, minor siya. Yung nagro-roleplay, ganyan. Bawal yan, illegal talaga yon. So, mati-take down ka talaga doon. Nung panahon ni PRRD, I remember na meron talagang mga corn farms na tinake down because they violated that. Alright. Pero at least may nagawa. Pero hindi lahat. mali naman sabihin na pinatanggal niya lahat ng, Diyos ko. Hindi yan mangyayari. Walang mga... Sa North Korea, oo, posible. Pero other than North Korea, wala na. Pero alam nyo ba na nang dahil diyan sa porn, nabawasan ang rape cases sa Pilipinas? Di ba? Bumaba. May data yan? Yes, during the time ni PRRD. Joey, trinay ko yan. Ang laki ng ibinaba. During COVID. Hindi kaya, pero baka naman yung Pero wala namang wala namang scientific Yung correlation naman siguro nun is because of yung war on drugs nga, di ba? Kaya lower crimes. I think it's really more of nahuhuli sila not because merong mga corn site na available. I want to ask. Tapos second ko yung thoughts ko doon, yung alcohol addiction, tapos yung mga soft drinks, di ba may syntax law tayo. So tapos yung sa drug addiction naman may tukhang. So kaya makikita mo talaga with Duterte na pangmasa talaga siya. Kaya up until now yung mga tao they still hold grip to Duterte's. Kung para ngayon, di ba? Ilang taon na si BBM, wala tayong nakikita na pangmasa na nagagawa. May nakakarating yung mga policies ni PRRD sa normal na tao. Yes, na translated to something that is useful for their Ramdam talaga. Oo.
balikan ko lang yung Code Blue panel. Tawag dito. Were a lot of people a lot of people were hoping that it was true, and if it did happen na talagang nategi boom boom, Sarah takes over, right? Ano yung na-imagine yung scenario if Sarah takes Ako over? kasi talaga hindi ko Pa-close yung inisip. universo. Parang yung ang sa akin kasi, even if it's true, kasi unang-una wala namang proof talaga. Kumbaga parang intel lang to nung mga syempre malaki naman kasi talaga yung chance na dahil yung mga information naman ni Mother D talagang A1 naman parati eh. But of course, ako kasi pagka ganyan, lagi ako nagli-leave talaga ng room for doubt. Kaya nung gabi na yon, nung nag-live rin ako nung kasama si Kuya Bibi. Ang reminder ko talaga to everyone is take it with grain of salt. Hindi, wag nating ganyan. So, ang sabi ko nga, even if it is, kung true, ayokong i-wish outright na gano'n. Siguro kung mag-wish man ako sa sarili ko. No. Sorry, hindi ko na lang ipopost, gano'n. Sorry. Sorry, ang question ko is, like, let's just say it did happen. Not us wishing. It just imagining it did happen. Na-text si BBM unexpectedly, right? And then Sarah takes over. Ang question ko, I want to focus my question on like what would be the local scene, local political scene dito sa atin if that happened. Because ito yung mga naiisip ko. Sarah becomes the president by law, by succession. Tapos yung mga kalaban would still be in are the same institutions na nandyan pa rin. Yun yung gusto kong, I guess curious ako kung ano yung mga nai-imagine yung magiging political scenarios or scenes. Pagka nanalo si Sarah, pagkatapos nandyan pa rin, kung kunwari nag-succeed si Sarah, tapos nandyan pa rin lahat ng mga problema sa problemang elemento, like nandyan pa rin sila Martin Romualdez, nandyan pa rin sila with the current system that we have, it's gonna be very, very difficult for Inday to take over. Sa totoo lang, magiging sobrang hirap nun kay and she's actually set to fail. She's actually set to fail. Pag kunwari naging presidente si Inday, tapos ganito. Kasi imagine mo, in the next 4 years, wala silang ibang gagawin kundi sirain si Inday. Ang difference na lang is that because now, kung kunwari nag-succeed na si Inday, naging presidente siya, ang difference na lang is that she has certain level of power in order to toe the line, ganyan. Sa mga pambabago sa kanya. Pero magiging sobrang hirap nun para kay Inday. Hindi yun magiging madali. Just like pinagdaanan ni PRRD, di ba? Even worse, I think. Mm-hmm. Even worse. Kasi ito, biruin mo, buong Congress, di ba? Kaaway niya, ganon. Hindi rin natin alam sa totoo lang, with the progress of the BBM administration, yung rotting nang nangyayari sa gobyerno natin with BBM administration, I did not expect that it's going to be this quick, na pati yung kabulukan aabot hanggang judiciary. Sa totoo lang. And for me, yun talaga yung pinaka-stomach churning na mga pangyayari na pati yung korte natin, hindi natin maasahan. Ayun. Diyan naging effective si Tambaloslos. Siya yung architect niyan na ginamit nila So, diyan siya naging mahusay na isakatuparan nila yun. Alam niyo yun na sa PNP, even sa sandatahang kalahatan ng Pilipinas, nagawa rin nilang gamitin yun. Matindi yung operation na ginawa talaga ng kampo ni Tambaloslos. Diyan sa punto na yan. Hapon kausap ko yung father ko and we were, just casually discussing politics and nag-share kami. Ang sinasabi ng father ko is that this is what we're seeing now is exactly how the senior rose to power and stayed in power. Control ng media, control ng institutions, judiciary, oligarchs and all. So, ang punto ko is dito? Malayo pa ba tayo before we actually have an actual revolution or malapit na? Depende sa atin Layo talaga pa? yun. Layo pa yan? Ang hirap po tanggapin yung is Inday Sara na nalagay sa bulsa nalagay sa bulsa nila Marcos. Parang ang hirap tanggapin, a legend or a political genius, malalagay maluloko. Parang mahirap po tanggapin. For sure, meron talaga sige. I hope lang sana. Meron Nadali kasi ni Aimee yung salitang bayot. Akala ni Sarah genuine yung friendship na ino-offer ni Aimee. Kaya ang tawag nila bayot. Bayot. Ibig sabihin na parang term nila as a friend. So doon nila nakuha talaga si Sarah.
Pero with all the intel po sana, di ba, si Sarah mayor sa Davao. She knows Cathy Binat, perhaps maybe sa pangalan lang. Pero for sure, being a mayor, alam mo sino mga drug addicts dyan. At saka, at saka for sure, the father niya si Digo, for sure, nag-usap-usap din yung mga yan. At napapayag na, okay, tumakbo, parang ang hirap lang. In my head, parang sa tingin ko may plan B talaga yan sila na pag lumiko itong taong to. Kaya si Sarah, parang sabi niya, in the proper forum, malalaman nyo anong turning point na pumayag sila. Pero for sure, in my head, parang sana meron silang plan B na pag lumiko to, plan B ang gagawin natin. Gloria, what they call this, formula ang gagawin natin. In my head lang. I think, Sana ganun ang mangyari. let's just hope for the best for the Dutertes because they've been very quiet. They've never reacted to whatever is being accused with them. Alam mo yun. So, sana, let's hope na eventually they're really prepared and then for everything. Ang hirap kasi ngayon na panahon, may iniipit kasi ng mga indirectly sa mga Dutertes but the supporters like the KOJC, matinding inipit sila. Tapos 'di ba, una si Harry Roque. Ang nakakabahala kasi si 'di ba nung January, ito naalala ko lang. Sabi nga ni PRRD, yung sa first na maisog na prayer rally. I'm not sure if it was maisog but it was the first prayer rally nung pumutok yung People's Initiative na nagsalita si PRRD, sabi niya, Mr. President, while you still have time, you can do better than this. Like, siya talaga yung may decision nun na either to stop his wife or stop Tambi to mess around and then to step up as the president. Pero hindi nagawa. Ang masakit lang kasi na even si Sarah, masakit sa kanya na she really felt betrayed. Everyone felt betrayed. Kasi hindi natin nakitaan si BBM and even the Marcoses na ganun sa mga kalaban nila. They were meek, they were just silent, ganito ganyan. Kaya nakuha din tayo. Kami, we supported him all through and through. Anyway, ayun na nga. May sinasabi dito hindi raw project ni BBM yung Bicol International Airport. 2012 pa daw siya. Tapos binadgetan daw siya binadgetan pa. Noel Francia. Wait. Ang tawag dito, sabi ni Noel, binadgetan daw siya ng 4.6 billion ni Pinoy. May maingay. Merong teka lang Ayan, wait. Binadgetan daw siya ng 4.6 billion nung panahon ni Pinoy. May tanong ako sa'yo, Noel Francia. Ano yung percentage ng natapos nung panahon ni Pinoy para sa Bicol International Airport versus doon sa percentage ng natapos ng Bicol International Airport nung panahon ni Duterte? Joey, sasagot ako dyan. Okay lang. Go, ZT. Okay. Transition period kasi ang pag-upo ni President Nido. Yung 2016, may kalahating budget na naipasok, no? Ang nabutan ni PRD is 2016 budget is June na onwards. So, ibig sabihin na nagamit na ni Pinoy ang January to May. Huwag na natin pag-usapan yan. Yung sinasabi niyang binadgetan ni Pinoy ay feasibility studies lang yan ng 2014 na natapos ng 2016. Ang ibig sabihin yan, yung feasibility studies ay inapprove ng 2016, kailangan punduhan sa National Expenditure Program ng 2017. So pumasok ang NEP ng 2016 para sa budget ng 2017. Doon ipinanganak yung 4.5 billion kasi wala pang budget sa NEP ng 2016 kasi hindi pa pera ang NEP eh. Ang NEP ay proposed budget pa lang siya for 2017. So since inapprove ang feasibility studies from 2016, pinunduhan na siya ng budget na para sa 2017. At totoo na si PRRD ang nag-implement ng project na yan. Kung ang si PRRD pa, kasing utak lang ni BBM, ay ayaw ko na yan i-implement kasi galing yan sa dating administration, mag-back to zero tayo, kailangan tayo ang mag-i-implement. Ang kagandahan ni PRRD, hindi siya ng personal, lahat ng mga Actually, ang sabi dito sa history ng Bicol International Airport, 2012, meron siyang, ang Department of Budget and Management, merong naglaan ng 4.6 billion to support the public-private partnership projects ng DOTC. From 4.6 billion kasi sinasabi ni Noel Francia na napunta sa, Bicol International Airport eh. Pero hindi. Sa 4.6, ang napunta lang doon sa lahat ng airport is only 2 billion. 2 billion lang. Pagkatapos, in 2012, ang construction lang na nagawa is runway, taxi, apron, and fences, most of which were left uncompleted. Pagkatapos, yung project
na nilaan ngayon ng DBM, binalik sa National Treasury. So ngayon, nagkaroon lang ng fast track under Duterte administration through the Build, Build, Build program. Nagkaroon ng groundbreaking December 8, 2016, tapos nagkaroon Tama. ng construction ng landslide facilities na nag-start din nung taon na yon. Tama yan, Joey. 2017, nagkaroon ng delay dahil yung New People's Army sinunog yung 11 heavy equipment para sa airport construction. Okay? Pero, that was September 28, 2017. Pagkatapos, noong August 2018, after nung sa pagsunog ng NPA na, nagtuloy-tuloy lang yung trabaho nila, by August 2018, 50% completed na ang Bicol International Airport. Kung saan yung construction work sa runway, taxi apron, and perimeter fence are already completed at that point. January 2020, yung airport was completed to be at 62%. Pagkatapos, at that point, July 2020, 62%. Pagkatapos, October 7, 2021, doon na nag-commence yung kanyang commercial operations. Ayun. So, it's really a Duterte project. Exactly. It's really a Duterte project, Noel Francia. Ayun. Joey, mag-interject, kailangan lang maitama yun, no? Kasi yung sinasabi nilang binadgetan yun, yung 2 feasibility studies, kasama na doon yung site development ng airport. Hindi yan kasama yung structural design. Kaya nga, nagkakaroon ng bidding noong 2017, noong 2016 para sa structural, pagtatayo na ng structural design. So, yun. Kaya nagkakaroon na ng Pero pondo lang doon. yung 2 billion nga raw na nilaan para sa airport, hindi naman nila nagastos lahat. Kasi 2012, sinoli rin siya sa National Treasury. It's a matter of kung paano sila nag-finance nung time na yun. Pero ang mahalaga dito, tinuloy ni PRRD at si PRRD ang nag-inaugurate niya noong 2017. Yun ang pagkakaalam ko kasi syempre nung nandoon kami sa posisyon na yan, alam namin yan, no. Yun ang nangyari na nag-aaway pa mga kontraktor diyan kasi nagpagulo doon sa bidding pero hindi ko na i-detalye yan. So yun lang yun, no. Ayun.